Alnil TV. Nakatitig si Zaijan sa litrato ni Margie na kinuha niya noon sa wallet ni Zyboy habang comatose ito sa isang ospital sa Chicago. Noon pa niya iniingatan ng litratong iyon. Kahit sa litrato pa lang niya nakikita si Margie noon ay may nararamdaman na siyang kakaibang paghanga para dito. Madalas din niyang pinapanood sa cellphone ni Zyboy ang video clips ng mga ito. Napaka-sweet ng mga ito habang namamasyal sa Tagaytay. May ilang video clips din doon si Margie habang nagtatrabaho ito na tila palihim na kinukunan ni Zyboy. Pero nang makita niya ito sa personal ay hindi niya akalaing mas mabibighani siya rito. Maganda at mukhang inosente ito pero palaban. Hindi nga ba't pinagsungitan siya nito nung sundan niya ito sa tricycle? Napapikit siya nang maalala niyang ang nabasang panunumbat sa mga mata nito. Dapat ay siyang nanunumbat dito dahil ang mami niya mismo nagsabing si Margie ang may kasalanan kung bakit na-aksidente kakambal niyang si Zyboy. Bumalik siya sa Pilipinas para makaganti kay Margie. Iyon lang ang naiisip niyang paraan para makabawi sa kanyang pamilya dahil sa maraming taong naging black sheep siya. Pero hindi siya naakalain na may iniwan palang malalim na sugat si Zyboy sa puso ng dalaga na siyang dahilan kung bakit nagkahiwalay ang mga ito. Hindi niya masisisi si Margie kung umatras ito sa kasal at kung bakit ganun ang kalaki ang galit nito nung magkita sila. Kung naaksidente man si Zyboy ay nasisiguro niyang hindi yun ginusto ni Margie. Lumabas siya ng kanyang silid at lumipat sa silid ni Zyboy. Naabutan niya ito na mahimbing na natutulog. Nasulyapan niya ang desk clock sa bedside table nito. Hating gabi na pero mailap pa rin sa kanyang antok. Nilapitan niyang kapatid at natiling nakatayo sa tabi ng kama nito. "Sinong babaeng naanakan mo?" Mahinang tanong niya. "Akala ko ba ako ang black sheep sa pamilyang to? Paano mo nagawang saktan ng babaeng nagmahal sa'yo ng lubos?" "Oo, naging black sheep ako at naging kahihiyan ng pamilya natin pero kailanman ay hindi ako nanakit ng damdamin ng babae." Nanariwa sa alaala niya nung high school sila at nag-aaral sa isang exclusive school for boys. Nag-e-excel ito noon habang siya ay laging suspended sa school hanggang sa makick out siya. Dahil sa brotherhood na sinalihan niya ay natuto siya makipagsabag-ulo. Nakulong siya ng ilang araw dahil muntik na siyang makapatay. Iyon ang dahilan kaya nagpa siya mga magulang niya na patirahin siya sa Lola Isabela niya sa Chicago. Sa paglipas ng mga taon ay naging mature din ang pananaw niya sa buhay. Napagod na siyang gawin ng mga bagay na nagpapasakit sa ulo ng mga magulang niya. Naging responsable siya. Nag-aral siya ng mabuti at na makapagtapos ay nagtayo ng negosyo sa tulong ng lola niya. Nakarating pala sa pamilya niya sa Pilipinas ang malaking pagbabago niya kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at sinuportahan sa kanyang negosyo. Hanggang sa magpasya ito na magtayo ng branch ng restaurant niya sa Pilipinas. 2 linggo bago ang kasal ng kakambal niya ay bumalik siya ng Pilipinas. Nakahanda na sana mga magulang niya na ipakilala siya sa lipunan pero ginunantang sila ng balitang na aksidente si Zyboy. "Zaijan, we have to take your brother to Chicago. Alam na ito ng daddy mo at hinihintay niya na tayo roon," sabi ng mami niya. "Anong nangyari?" tanong niya. "He was drunk. Nagkasamaan sila ng loob ni Margie. Hindi siguro yun matanggap ng kapatid mo kaya na-aksidente siya. Kasalanan nitong lahat ng babaeng yon." Habang pinagmamasdan niya noon ang kanyang kapatid ay nabuo sa isip niya ang planong paghihiganti kay Margie. "Maganda ka nga pala," sabi niya sa larawan nito. "Isang mapanganib na kagandahan pero hindi ka makakaligtas sa mga kamay ko. Pagkatapos kitang paibigin at masira ang buhay mo, iiwan kitang luhaan dahil sa ginawa mo sa kapatid ko." Matindi ang galit niya noon kay Margie dahil kung kailan mabubuo na ang pamilya niya ay saka pa na-aksidente ang kanyang kakambal. 2 taon nito nagtatherapy hanggang sa unti-unting magkaroon ng improvement ang kondisyon nito. Pero hindi naalis sa isip niya ang paghihiganti dahil sa pagkabuti ng kondisyon nito. Kasabay na nag-almusal ni Zaijan ang kanyang mami. "Saan ka nagpunta kahapon?" tanong nito. "Hindi ko na namalayang umuwi ka kagabi." "Nag-scouting, mom," pagsisinungaling niya.
Hindi alam ng pamilya niya ang tungkol sa tila naong siyang paghihigante niya dahil sa natuklasan niya. I was searching for a perfect place for my business. And nagkibit balikat siya. Wala akong nakita eh. Well, hindi naman ako nagmamadali. That's right attitude, Zaijan. Kung gusto mong magtagumpay sa anumang bagay, pag-aralan mong mabuti at huwag na huwag ka magmamadali. Tumango siya bilang pagsang-ayon at iniba na ang usapan. Si Zaiboy, kumain na ba siya? Dinalhan na siya ni Yaya Trining ng breakfast sa kwarto niya. Sagot nito, ang daddy mo ang sasama sa kanya sa therapist niya dahil ako ang aattend sa board meeting ng Dos Montevideo. Napapangiting tumango siya. Bakit parang ang saya-saya mo ngayon? Puna nito. Tiningnan niya ito. Masaya lang ako dahil kinikilala niyo pa rin ako bilang isa sa mga tagapagmana ng Montevideo. Ngumiti ito at hinaplos ang kamay niya. Of course, iho, sabi nito. Kahit ipinadala ka namin noon sa lola mo, umaasa pa rin kami na magbabago ka at babalik sa pamilyang to. Hindi kami nagkamali ng daddy mo. Hindi magkanda o gaga si Margie sa dami ng trabaho niya. Mabigat ang pakiramdam niya pero kailangan niya magtrabaho. Mabuti ho at naihabol niyo to, sabi niya sa isang kliyente nila. Kung hindi, baka po hindi ko ma-process ang papers niyo. Nakalive kasi ang sekretarya ko kaya medyo hindi organized ang paper ko. Tugon ng may edad na negosyante. Mayaman ito pero hindi halata sa eyes ito. Okay na ho to, sabi niya. Tatawagan ko na lang ho kayo pagkatapos. Sa'yo ko rin ba yan magbabalikan? Yes sir, tugon niya. Mabuti naman, sabi nito. Kasi ikaw lang ang nakausap ko rito na medyo malamig ang ulo. Napangiti siya sa sinabi nito. Hindi pala halata na wala rin siya sa mood magtrabaho. Hindi nga sana siya papasok sa trabaho dahil may lagnat ang mama niya. Ngunit tiniyak naman ng mama niya at ni Yani na hindi nito pababayaan ng mama niya kaya napanatag ang loob niya. Nagpaalam na sa kanya ang kliyente. Chinecheck niya ang isinumiting papeles nito nang may mag-abot sa kanya ng folder. Palibhasa sa abala, kinuha lang niya ito at binuklat. Tumambad sa kanya ang 30 puting rosas. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Zaiboy na nakadungo sa cubicle niya. Fresh na fresh ang itsura nito sa suot na white polo shirt. Naamoy rin niya ang pabango nito na Lacoste Red. Ano na naman to? Pasinghal na tanong niya. Itinuro nito ang mga bulaklak. Hindi ba mukhang rosas sa mga yan? Tumayo siya at ibinalik dito ang mga bulaklak. Baka nakakalimutan mo. Nasa trabaho ako at wala sa bahay. May supervisor ako rito. Kapag nakita ka niya rito, ay pwede niya akong sibakin sa trabaho. Okay, aalis na ako. Sa isang kondisyon. Umalis ka na ngayon din. Mataray pa rin sabi niya. Wala akong panahon sa kondisyon mo. Walang kondisyon, walang alis. Itinirik niya ang kanyang mata at saka humalikip-kip. May ilang kliyente nang naghihintay sa likuran nito kaya napilitan na siyang pakinggan ang kondisyong hinihingi nito. Sige na, sabihin mo na at marami pang nakasunod sa'yo. Makikipag-date ka sa akin mamaya after office hours. Hindi pwede, mabilis na sabi niya. Kinuha niya ang atensyon ng babaeng nasa likuran nito. Yes, Miss Ivy? Hindi nagsalita si Zaiboy. Ipinatong nito ang mga rosas sa kanyang mesa. Kung ayaw mong umalis, tumabi-tabi ka para hindi ka nakakaabala sa pila. Tumahimik ka na rin, okay? Hindi pa rin ito natinag. Nanatili ito nakatayo roon na parang walang naririnig. Imposible ang sinasabi mong date dahil alam nating dalawa na walang kasama ang mama ko sa bahay. Mataas ang lagnat niya kaninang umaga at hindi ko pa alam kung anong lalagay niya rito. Alam ko, tugon nito. Dumaan ako sa bahay niyo. Alam mo naman pala eh di wala na tayong dapat pagtalunan. Umiling-iling ito. Dumating na pala sa bahay niyo yung caregiver na nakakasama ni Tita Clara araw-araw para hindi ka na nanghihiram ng kasambahay. Tatanungin sana niya kung ano ang mga pinagsasabi nito ng mga udlote yon dahil napansin niyang humahango si Sheila palapit sa kanya. Lalabas na si Ma'am Dolor, magtrabaho ka na, sabi nito at pinandilatan siya. Binalingan niya si Zaiboy. Sige na. Na ano? Pakilinaw. Pangungulit pa nito.
Sige na, sasama na ako sa'yo mamaya. Umalis ka na, pwede ba? 5:00 na ng hapon ay nakapanghalubaba pa rin si Margie sa kanyang mesa at tila walang balak na ligpitin ng mga samot-saring paperworks na nakapatas doon. Margie, yung kadate mo, naghihintay na raw sa ibaba. Pukaw sa kanya ni Sheila. Tinapik pa siya nito sa balikat. Ay nako, kung hindi lang maikli tong palda natin, dun ako dadaan sa fire exit. Asus, kunwari ka pa. Natatawang sabi nito. Sige na, sumama ka na at ako nang bahala kay Aling Clara. Doon ako dediretso sa inyo pagkalabas ko rito. Kung sa trabaho nga wala ako sa mood, sa date pa kaya sa taong kinaiinisan ko? Nanunuksong sabi nito. Mukhang may improvement na rin sa feelings mo ah. Dati namumuhi ka kay Zyboy, ngayon naiinis ka na lang. Nagle-level up na naman ang damdamin mo te. Tiningnan niya ito ng matalim. Agad naman itong kumabig nang marahil ay napunan nitong napipiko na siya. O siya, sige na. Tinapik siya nito sa kamay. Ako nang bahala sa mama mo, mauna ka nang bumaba. Good luck na lang sa date mo. Paglabas si Margie ng building, ay naroon na nga si Zyboy. Nakasandal ito sa itim na Fortuner nito habang naghihintay. Nakahalukip-hipit ito at agad nang ngumiti na makita siya. Nilapitan niya ito. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Sa... Tila nag-iisip ito. Malapit lang. Saan nga? Ulit niya. Sabihin mo kung saan kasi hindi ako sasabay sa'yo. Sasakay ako sa tricycle at susunod na lang ako sa'yo. Nagkamot ito sa ulo. Teka, saan ka naman nakakakita ng magka-date na hindi magkasabay? Bakit ba ang dami mong angal? Basta, ayokong sumabay sa'yo. Pag hindi ka pumayag na sumabay sa akin, bubuhatin kita at ipapasok sa sasakyan ko. Pinawaywangan niya ito. Ganun? Takotan na pala tayo ngayon ha? Pwes, mag-date ka mag-isa mo. Kung pagbabantaan mo na naman ako nakakulitin sa oras ng trabaho ko bukas, edi gawin mo. Magre-resign ako at magpapakalayo-layo. Pupunta ako sa lugar na hindi mo na ako mahahanap. Sinamantala niya ang pagkatigalgal nito. Tinalikuran niya na ito. Pero hindi pa siya nakakaisang hakbang ay nahagip na nito ang braso niya at pinihit siya paharap. Hindi na siya nakapagpiglas dahil marami pang tao sa compound at tila nakukuha na nila ang atensyon ng mga ito. Bitawan mo ako. Mahina pero mariing sabi niya. Hindi mo ako madadala sa pananakot mo. Lalong hindi ko ipagpapalit sa isang walang kwentang date na ito ang mama ko may sakit ngayon. Margie, tila nagmamakaawang sabi nito. Binitawan nito ang braso niya. Kailangan natin mag-usap dahil may mali ang lahat ng iniisip mo. May kailangan akong liwanagin sa'yo. Sinabi ko na sa'yo wala akong pinaniniwalaan sa lahat ng sasabihin mo. Mga lahi kayo ng manluloko. Get out of my life, Cyboy. Nag-aaksaya ka lang ng panahon na makuha uli ang tiwala ko dahil hindi na mangyayari yon. Naipasok ni Zyjan sa garahe ang Fortuner niya pero nanatili pa rin siyang nakaupo sa driver's seat at nakatitig sa manibelang parang may nakikita siyang sagot doon sa mga katanungan niya. Pakiramdam niya ay lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Bakit ba naghahabol pa rin siya kay Margie kayong alam niyang wala palang dahilan para ituloy ang planong paghigante? Nasa kalagitnaan siya ng pagmumuni-muni nang maalinugan niya si Zyboy sa harap niya. Nakaupo ito sa wheelchair. Nakatalikod dito sa kanya kaya hindi siya nakikita nito. Naaawa siya rito. Halos 6 na buwan na itong comatose sa Chicago at nang matauhan ay parang lantag gulay. Kahit paputol-putol ang pagsasalita nito ay madalas itong banggitin ang pangalan ni Margie. Kapag tuluyan na itong gumaling ay ang babaeng iyon pa rin ang babalikan nito para dugtungan ang pagmamahalan ng mga to. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit dito. Zyboy, tumingkayad siya sa harap nito. Kamusta ang therapy mo? Ngumiti ito at itinaas ang kanang hinlalaki. That's good. Bakit ka nagsosolo rito? Nasaan ang nurse mo? Hangin lang ako. Paputol-putol sa sagot nito. Gusto kong mapag-iisa. Ganun ba? Tumayo siya pero pinigilan siya nito. Dito ka lang. Tumingkayad uli siya sa harap nito. Tumingin ito sa malayo.
may gusto ka bang sabihin? Nagugutom ka ba? Magpapadala ako ng pagkain dito. Umiling ito. Pabor, pwede? Tumayo siya. Kahit anong hingin nito sa kanya ay pipilitin niyang ibigay rito. Anything for you, bro. Huwag lang hinlingin na makipagpalit ang mukha sa akin. Pabirong sabi niya. Gaya ng dati, umiling ito sa pagpapatawan niya. Gusto ko sana hanapin mo si Margie. Bagaman gustong-gusto na niyang sabihin dito na nagkikita na sila ng dating kasintahan nito, ay napagtanto niyang hindi pa pala siya nakahandang ipagtapat iyon dito. Hindi niya alam kung bakit. Parang gusto niyang ipagdamot dito si Margie. Parang ayaw na niyang magkabalikan ng mga ito. Bukod sa kaalamang niloko nito si Margie, alam niyang may iba pang dahilan na hindi pa niya maamin sa kanyang sarili. Sa tingin kasi niya, parang talunan sa pagdating niya sa pusong yun si Margie. Kaya mong bang gawin, bro? Ha? Hinawi niya ang buhok na tumambing sa mukha nito. Okay, diba sabi ko nga sa'yo, I will do anything for you. Teka, saan ba ako mag-uumpisa maghanap sa kanya? Bumakas ang lungkot sa mukha nito. Nagbaba ito ng tingin na tumiling-iling. Ninatngat ng guilt ang kanyang dibdib. Umalingaw sa isip niya ang panunumbat sa kanya ni Margie. Mga lahi kayo ng maluloko. Kung niloko nga ito ni Zyboy, ano pa ang kaibahan niya rito? Pero huli na, hindi na niya mababawi ang pagsisinungaling. Hindi pa niya alam kung hanggang kailan siya makapagsisinungaling alang-alang sa hindi niya maipaliwanag na damdamin para kay Margie. Sa paputol-putol na pagsasalita ay pinaliwanag sa kanya ni Zyboy na pinupunta niya ito noon sa sekretarya nito sa tinitirahan ni na Margie, pero wala na raw mag-ina roon. Walang makapagsabi sa mga kapitbahay kung saan na nandirahan ng mga ito, kaya hindi raw nito masabi sa kanya kung saan siya mag-uumpisa maghanap. Hindi niya naman maisuggest dito na magbayad ng private investigator gaya ng ginawa niya noon, kaya niya natunton si na Margie. Bro, paano kung matagpuan ko si Margie? Lakas na loob na tanong niya. Hingi ako ng tawad sa kanya kahit hindi na niya ako balikan. Basta patawarin lang niya ako. Masaya na ako. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.